Parang kinakalampag sa kaba ang dibdib ko. Sa ngayon, hindi ko maunawaan kung bakit. What the? Asal ko nang napabuntong hininga ako. Iniisip ko pa lang kung bakit sa laki ng Maynila. Sa dami ng mga mall. Bakit dito pa kami nagkita-kita? Nag-umpisa na akong tumalikod. Pagkatapos ko kunin si Leo, kay Elias. Ang lalaking nanakit, at dumurog sa aking puso. Sa ilang taon na ang nakalipas, biglang umusbong ang galit, at pagkainis ko. Nang makita ko ang kanyang pagmumukha. Habang nakatitig sa kanya, naisip ko pa nga. Ang sarap lapiruti ng mukha ng kumag, ng lalaking nanakit at nanloko sa puso kong magmahal sa kanya ng husto. Let's go, matigas na turan ko, at humakbang na para sana umalis, nang biglang magsalita si Tita Althea. Pwede ko man lang ba may akap ang apo ko? Malumanay na wika ng ginang, na nakiusap sa akin nang masilayan niya ang anak namin ni Elias. Hindi naman ako nakakibo agad sa gulat, nang siya ay makiusap. Ang mama ng lalaking hanggang ngayon, ay kirot ang hatid sa tuwing magtama ang mga paningin naming dalawa. Lamambot din naman bigla ang puso ko, nang mapansin ko ang kasabikan nito sa anak ko. Ang may akap ang kanyang apo, ang nagmulat sa akin upang maisip ko na walang dahilan, para ipagdamot ko si Leo sa kanyang lola. Wala silang kasalanan sa kung anong nangyari, at pinagdaanan ko sa nakalipas na mga taon, sa pagsasama namin ng kanyang anak. Habang nakatalikod, humarap ako sa kanya, dahil hindi ko na maalayan na nasa likuran ko na pala, at katabi si Leah. Nagulat pa ako, kinabigla ko nang mapalingon ako at makita siya. Mula sa tabi ko, nakatingin ito. Sige ho, sinubukan ko ibigay si Leo sa kanyang lola, pero bigla na lang ito kumapit ng mahigpit sa aking batok. Nagulat yata si Leo, habang ang tingin ay nakabaling kay Tita Althea, sa kanyang lola. It's okay baby, don't be afraid, she's your lola mama. Nakangiting sabi ko sa aking anak, na bakas din ang pagkagulat sa mukha. Nakatingin ako sa anak ko, kay Tita Althea, habang si Leo, titig na titig sa kanyang lola. Makaraan lang ang ilang sandali, matapos na mapahinto si Leo sa pagkapit sa akin, nang lumuwag ang pagkakakapit nito sa aking batok. Sumili ang kaligayahan sa mata ni Leo, at napangiti ito. She's my lola mama, really. Masayang saad nito na may malapad na pagkakangiti, at galak sa pagbigkas ng anak ko. Tangulang ang sinagot ko, pero naunawaan na agad iyon ni Leo, at nakuha ang sagot sa kanyang itinanong. Yehey, I have a lola mama now. Sigaw ng mumunting tinig ng anak ko, napangiti naman ako dahil baka sa mukha ni Leo ang kasayahan, at pagkasabik sa pagkakaroon ng lola. Napangiti pa ako nang biglang tumalon si Leo, mula sa akin at papunta sa kanyang lola. Nakahinga ako, habang nakikita ang masayang anak ko, na hinalik-halikan ang magkabila niyang pisngi, ng kanyang sabikring lola. Mababakas sa mukha ni Tita Althea, ang labis na kasiyahan, habang yakap at makailang halik pa siya kay Leo. Habang ang anak ko naman, ay magiliw rin na tumutugon sa mga halik ng kanyang lola Althea, nang sabihin nito na halikan din siya sa magkabila nitong pisngi. Tuwang-tuwa si Leo na yamakap pa ng mahigpit sa kanyang lola. Halos ayaw na nito bumitiw sa pagkakakapit sa lola niya, habang kinikiliti nito ang aking anak. Hi pretty little boy, I'm your tita. Nakangiting bigkas ni Leah, nang sumingit ito mula sa masayang reunion ng maglola. Habang yakap ni Tita Althea si Leo, ay tumunog ang cellphone ko. Agad ko ito tiningnan at sinagot, nang makita ko sa call register na si Dom, ang tumatawag. Hello Dom. Saad ko at hindi sinasadyang napatingin ako sa kinatatayuan ni Elias nang mapaikot ako, upang sana ay umiwas sa kanila at lumayo, upang makapag-usap kami ng maayos ni Dom. Subalit sa pag-ikot ko, kapansin-pansin agad ang pagdilim ng kanyang aura sa mukha ni Elias, nang makita ang pagsagot ko sa tumunog kong cellphone. Yes, nakita na namin siya. Don't worry, he's okay. Nakangiting sabi ko kay Dom, habang kausap ko sa cellphone. Yes, we will be back. I'm just fixing something. Pero pabalik na rin kami, tugon ko pang muli kay Dom, bago ako makapagpaalam sa kanya. Pagkatapos namin makapag-usap sa cellphone ni Dom, at may baba ko na, at maputol ang pag-uusap naming dalawa. Pumabilang naman ako ng tingin mula kila Tita Althea at Leo,
na masayang nagkukulitan, kaharap si Leia. Let's go Leo. Kailangan na nating bumalik, pang-iistorbo ko sa masayang bonding nila. Inaya ko na ang anak ko, bago pa saan mapunta ang muli naming mga pagkikita. Ibinigay naman sa akin ni Tita Althea, si Leo. Subalit mababakas at makikita ang kalungkutan sa mga mata ni Tita Althea, maging din kay Leo, nang dahil sa pagyayaya ko. Lola, don't be sad. Leo will always visit you at your house. Nang matibag ang katahimikan sa pagitan namin lahat. Biglang nagsalita si Leo, dahil sa malungkot na pamamaalam niya sa kanyang lola. Nabigla rin ako, tulad nila ay nagsalita muli si Leo, nang ako naman ang balingan nito. Right mommy? Tanong niya nang tingnan ako. Sure baby, nabigla kong sagot. Naibulalas ni Leo nang ibalik ang tingin sa lola niya. Mommy agreed for us to visit your house, may ngiti sa mukhang sambit sa malungkot niyang lola. Bumitaw pa sa akin si Leo, mula sa pagkakahawak ko sa magkabila niyang balikat, habang humarap naman sa kanyang lola, patakbo pa itong bumalik at yamakap kay Tita Althea. Lola, don't be sad po. Malambing na pagkakasambit sa lola niya. Gusto mo po sama ka sa amin? Our house is big. I have a lot of toys there. Bibong sambit ni Leo, na kinatawa naman ng mahina ni Tita Althea. Ako pwede ba akong dumalaw sa malaking bahay mo, pretty boy? Saad ni Leia, nang bigla naman ito sumingit muli sa malungkot na pamamaalam ng maglola. Yes po Tita Pretty, mabibong bulalas ni Leo. And by the way, this is my Tita Mommy. She is an actress, singer, and model. Nabigla ako, nanlaki ang mata ng si Ella naman ang balingan ni Leo. Ipinakilala niya si Ella, kay Leia na sobrang nabigla, at shock na napatingin kay Ella. OMG! Is that real? Napatikip sa bibig niya sa gulat na kanyang nabulalas. Titig na titig siya kay Ella. Kaya naman pala you look familiar. Daniela Diaz, right? Manghang saad ni Leia, at mabilis na kinuha ang cellphone sa sling bag na nakasabit sa kanya. Hindi mapakali si Leia na lumapit kay Ella, at biglang niyakap ng mahigpit. Bakas sa kanya ang saya at hindi mawala ang pagkagulat sa mata ni Ella, nang bigla na lang siyang niyakap ni Leia. Can I take a picture of you? I'm one of your fans. Nakangiting saad ni Leia, habang inilabas ang hawak na cellphone at iniangat, saka ipinaharap sa kanilang dalawa. Kimi naman ngumiti si Ella, habang masayang kumuha ng litrato si Leia. Leo, halika na. Aya ko sa kanya ulit, matapos niyang humulik muli kay Tita Althea. Ayaw pa sana siya bitiwan ni Tita Althea, ganun din naman si Leo na ayaw rin sana bumitaw sa kanyang lola. Magkikita pa naman kayo, kaya lang kailangan na natin bumalik. Saad ko, nakalungkutan ang pumagitan sa kanila, habang mga nagbitiw at lumapit na sa akin si Leo. Niyakap ko siya, hinalikan sa pisngi. Don't worry baby, magkikita kayo muli. Ani ako bago siya kargahin ay ginulo ko na ang buhok ni Leo. Napalingon naman ako sa mga nag-uusap na sina Ella at Leia. Ella, let's go, sambit ko rito na kinalingon naman ni Ella. Subalit bago pa man kami makaliko at makalayo, biglang nagsalita si Leo. Mama, baba po. Saad nito, na bumibitaw sa pagkakakarga ko sa kanya. Nabigla naman ako nagtaka, kaya tinanong ko siya. Bakit baby? Lumingon pa ito mula sa likod. Saan ka pupunta anak? Tanong ko kay Leo nang gusto bumaba nito, mula sa pagkakakarga ko sa kanya. Sa kanya po, sabay turo nito. Can I hug him po? Please mama, pakiusap ni Leo, habang napatingin din ako sa kanyang itinuro. Si Elias ang itinuro ni Leo, na nais niyang yakapin nang nagpapalam siya sa akin, na maibaba ko siya mula sa pagkakakarga ko. Hindi ako agad nakakibo, lalo nang magtama ang mata namin ni Elias. Ayaw ko sana pumayag, ngunit panay ang pagsusumamo ng pakiusap ni Leo, na may akap ang ama nito. Hindi ko pa nasabi kay Leo na ito ang kanyang papa. Wala pa akong nababanggit mula kanina, nang magkita-kita kami, na si Elias ang hindi niya nakikilala, na kanyang papa. Tiimbagang ko siyang nilapag sa sahig. Kahit labag sa loob ko, ay pinayagan ko na lang siya. Kesa naman magtalo kami ni Leo at makagalitan ko siya. Nang may baba ko ng tuluyan si Leo, mabilis siyang tumakbo papunta kay Elias.
Agad itong yamakap sa hita ni Elias at nagpakarga, pwede niyo po ako kargahin. Napayuko naman si Elias, at napatingin sa anak niya. Tumango naman si Elias, saka yumuko para kargahin si Leo. Subalit kinabigla ko ang sumunod na nangyari. Hindi lang ako, maging sila Tita Althea, Leah, Ella ay nagulat sa ginawang yun ni Leo. Nagulat kami dahil pinupog ni Leo ng halik sa buong mukha si Elias, na hindi rin agad nakakibo sa ginawa ng kanyang anak. Halata sa mukha ni Elias na nagulat rin ito sa inasal ni Leo. Hinigpitan naman ni Elias ang pagkakayakap sa kanyang anak. Kinabigla rin naming lahat. Umiba ang itsura nito, nagulat naman ako sa sumunod na nangyari. Sa mahigpit na yakap ni Elias kay Leo, kumabig ito, umiwas sa amin na pawang mga nanunood sa kanilang mag-ama. Tumalikod si Elias sa direksyon namin, umiwas, subalit bago pa man mangyari. Nakita ko ang ginawa niyang pagpunas at pagpahid sa luha niyang bumagsak, gamit lang ang kanyang palad. Mula sa likod ng palad niya sa kanyang mukha, pinunasan ang luha na umaagos sa kanyang pisngi. Teka, umiiyak ba siya? Shock na naibulalas ko, habang nasulyapan ang pagbagsak ng luha ni Elias. Parang napaka-imposible, si Elias Falcon, iiyak. Hilalas na naituran ko pa, matapos mabigla na makita na siya ay may luha sa kanyang mata. Mukhang malabo talaga, at napaka-imposible ngang mangyari. Sa pagkakakilala ko sa kanya, imposible, dahil mga babae lang ang umiiyak sa kanya, naisambit ko na naman, habang nakatitig lang ako sa nakatalikod, at umiwas na si Elias. Leo, let's go. We need to go home. Your lolo papa is waiting for us. Ani ko, nang muli kong yayain na umalis si Leo. Binaba naman siya ni Elias at ginulo ang buhok nito, at umuklo para magpantay sila at may kung anong binubulong ito kay Leo. Tumakbo pabalik sa akin si Leo. Mauuna na po kami Tita Althea. Palem ko kay Tita Althea. Salamat iha, mag-iingat kayo. Nakangiting saad nito na may bahid pagkalungkot. Kayo rin po. Ani ko, saka ko kinarga si Leo. Tumalikod na kami ni Ella, habang naglalakad. Leo, huwag kang malikot, sinuwi ko ang aking anak, na walang ginawa kundi ang kumaway mula sa aming likuran. Maraan lang kasi nang tumalikod na ako, agad naman itong lumingon, at walang humpay siyang nagbabay sa mga lola niya, Tita Leah, maging sa kanyang papa. Bye Lola Mama, Tita Leah. Sinisigaw niya, habang kamakaway. Bye Daddy. Malakas na sigaw ni Leo. Nang mapatigil ako, mula sa paglalakad ko. Napalingon ako kay Leo, ganun din ito nang tumigil ako, at parang nag-freeze yung paa ko, binti at hindi nagawa pang humakbang. Tumingin naman sa akin si Leo. Habang aking tinanong, what do you call him? Nakakunot na tanong ko kay Leo. Lumakas pa ang pintig ng puso ko, lalo na nang sumagot si Leo. Daddy po, sagot niya. Sabi po kasi niya, siya daw po ang daddy ko. Sagot ng napaka-inosenteng anak ko. Nagulat talaga ako, hindi ako makapaniwalang nasabi ni Elias yun kanina. Lumingon ako kay Elias at masamang tiningnan ito. Pinanlisikan ko siya ng mata. Subalit ngumisi lang ito sa akin. Asar, inis na sambit ko, at tuluyang tumalikod na. Ang yabang pa rin niya hanggang ngayon. Ngayong araw, ang pagsisimula ng pagtatrabaho ko, bilang isang sekretarya ni Mr. Elias Falcon. Dahil natanggap ako sa kumpanyang inaplayan ko, ito ang The Falcon Holdings Company. Kaso ang problema ay alas 7:30 na, hindi pa rin ako nakakasakay ng jeep. God, baka masisanti ako agad-agad ng boss ko nito. Unang araw palang late na ako, paano pa kaya sa mga susunod na mga araw? Ang hirap naman kasi sumakay ng jeep dito sa lugar namin, bibihira lang may nagagawing jeep dito. Mag-tricycle na lang kaya ako, pero sakto lang ang pera ko para sa pamasahe at pangkain ko, para mamayang tanghali. Sana pala ay nagbaon na lang ako ng kanin para makatipid ako, at ulam na lang ang bibilihin ko mamayang tanghalian. Bahala na nga saktong may paparating na isang tricycle, pinara ko na ito espesyal lang, para mabilis akong makarating sa pupuntahan ko. Pagkarating ko sa tapat ng isang matayog na gusali, ay agad ako bumaba ng tricycle. Manong please, pwede bang 50 pesos na lang ibayad ko, nagtitipid po kasi ako. Saad ko sa driver, dahil 100 talaga ang hinihingi niyang pamasahe.
Hay nako, kaaga-aga binuburaot mo na ako, ikaw pa naman ang unang pasahero ko. Oh, siya, sige na nga, 50 na lang, ang ganda-ganda mong bata. Ang kuripot mo naman, napangiwi ako sa tinura ni Manong driver. Diyan ka ba nagtatrabaho? Tanong sa akin ni Manong. Oro, ngayong araw ang pag-uumpisa ng trabaho ko, hayaan niyo po sa unang sahod ko babayaran ko po yung kalahati na kulang sa pamasahe ko. Ani ko. Sige, aasahan ko iyan, sige na, pumasok ka na sa trabaho mo, at baka mahuli ka pa. Salamat po, Manong. Pasiga na wika ko, at mabilis na tumakbo papasok sa loob ng lobby. Halos maapakan ko pa ang mahabang sayang suot ko, dahil sa pagmamadali ko. Gosh, kung pwede lang mag-teleport ay ginawa ko na. Mula sa reception area sa front desk, ay sumalubong naman agad sa akin na isang payat na babae. Miss Diaz. Hello, good morning ma'am, I'm sorry I'm late. Hingin pasensya ko sa babae, habang humihingal pa. Pakiramdam ko kakapusan ako ng hininga. Hinagod niya ako ng isang mapanuring tingin, mula ulo hanggang paa. Miss Diaz, yan na ba ang pangmalakasan mo? Nakataas kilay na saad nito. Ngumiwi ako sa sinabi ng babae, alam ko ang pinapanto niya, ang estilo na pananamit ko. I'm sorry ma'am, mahirap lang kasi ako, wala akong kakayahan bumili ng mga mamahaling mga damit. Sagot ko sa kanya. Fine, let's go, Mr. Falcon, he's waiting with you. Pagkasabi niya ay tumalikod na siya, at nagmarcha patungo sa pinto ng elevator. Pinindot niya ang button. Bumukas ang pinto, at agad kami pumasok sa loob ng elevator. Habang umaandar ang elevator pataas, hindi ko maiwasan mapapikit. Paano ba naman kasi ang elevator na ito, ay gawa sa purong makakapal na salamin, kitang-kita mo ang buong syudad. Ang sasakyan sa kalsada, na parang langgam na lang sa paningin mo. Nalulula ako kahit kasi ang apakan ng elevator ay babasagin. Pakiramdam ko kahit anong oras ay malalaglag ako. Takot pa naman ako sa heights. Huminto na ang pag-andar ng elevator, hudyat na nasa 50th floor na kami. Sabay kaming lumabas at naglakad sa malawak at mahabang pasilyo. Ang linas ng sahig at kulang na lang ay kumikinang, dahil sa kintab nito. Kita ko ang refleksyon ng sarili ko sa sahig, grabe, pwede mo na gawing salamin ang sahig na ito. Huminto sa paglalakad ang babae, ngayon ko din napansin na nasa tapat na pala kami ng isang pinto. Binuksan ng babae ang pinto, nadatnan namin ang isang lalaki. Nakatalikod ito, at parang may kausap sa cellphone. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na asikasuhin mo yan, kahit kailan palpak ka talaga? Halatang galit ang tono ng boses nito, pagkatapos niya makipag-usap sa cellphone, ay pabalibag niyang hinagis ang cellphone sa mahabang sofa. Bigla tuloy ako kinabahan, mukhang istrikto ang lalaking ito. Mr. Falcon, she's here, your new secretary. Kabadong nasaad ng babae. Nakayuko lang ako, dahil ayaw ko makita ang mukha ng boss ko. Baka bigla na lang ako nito bulyawan dahil late ako. Iwan mo na kami, Erica. Seriusong sabi ng lalaki. Bago naman tuluyang tumalikod si Ma'am Erica, ay bamulong muna ito sa akin. Good luck, Miss Diaz. Katahimikan ang nang ibabaw sa loob ng opisina. This is your first day at work, but you are already late. I'm sorry sir, nahirapan po kasi ako sumakay ng jeep. Paliwanag ko at nanatili lang nakayuko, habang nilalaro-laro ang daliri ko. I don't care, pati ba naman yun po, trouble-man ko pa, bukas gusto ko alas 6 pa lang nandito ka na. Understand? Yes sir. Nag-angat ako ng ulo para itanong sana sa kanya, kung saan ang magiging opisina ko, pero nagulat ako dahil nasa harapan ko na siya. Nagtama ang mga mata namin. Hindi ko man lang namalayan na nasa harapan ko na pala siya. Amoy na amoy ko tuloy ang mamahalin niyang pabango, nahiya naman ang mumurahing pabango ko. Hindi ko alam naman ang pala ang magiging sekretarya ko. Nakangising sabi nito, at hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman po siguro makakasagabal sa trabaho ko ang pananamit ko. Mahinang sagot ko. I heard he chuckle at tumalikod na. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ano pa ang tinatanga-tanga mo dyan, magtrabaho ka na? Napasinghap ako, dahil bigla na lang siyang sumigaw. Napatingin ako sa kanya, at sinundan ang direksyon na tinuturo niya,
naglakad ako sa patungo kung saan nakapwesto ang may katamtamang laki ng desk, at may isang swivel chair. May laptop din nakapatong sa itim na desk. Ibinaba ko ang bag ko sa ibabaw ng desk at naupo. Walang hiya, parang tutubuan yata ako rito ng nerbiyos. Bigla namang may naghagis ng ilang folder sa harapan ko, at isang black notebook. Diyan sa black notebook na yan, nakasulat ang lahat ng appointments ko at mga meetings. Please aralin mo lahat yan, dahil ayaw ko ng mabagal. Asal nito at umalis na siya, at naglakad pabalik sa desk niya. Kainis na lalaking ito, napakabastos. At antipatiko, kung hindi ko lang siya boss, hahambalusan ko talaga siya ng laptop na ito. Guwapo sana, ang sama lang ng ugali. Ginawa ko na lang ang trabaho ko, chinek ko na lang ang lahat ng schedule niya ngayong araw. Alas 11 ngayong tanghali, ay may lunch meeting siya kay Mr. Saavedra. Tumingin ako sa wristwatch ko, 10:30 na, kaya kinuha ko ang intercom upang tawagan siya. Nakatingin lang ako sa kanya, habang tumutunog ang telepono sa kanyang harapan. Padabog niyang kinuha ito, rinig ko ang pagpakawala niya ng malalim na hininga, bago magsalita. What? Irritable niyang sagot sa kabilang linya. Sir, I'm just to remind you, you have a lunch meeting with Mr. Saavedra. Hindi pa ako natapos sa pagsasalita ko, nang pagbagsakan niya ako ng telepono, feeling ko natanggal ang lahat ng tutuli ko sa loob. Bastos talaga. Tumingin ako sa pwesto niya, busy ito sa pagpipindot ng MacBook laptop niya. Nakakunot din ang noo nito, na kulang na lang ay magbahay kubo na ang kilay nito. Ang gwapo, sana ubod naman ng suplado. Ilang minuto pa ako nag-ayos ng ilan papeles, at kinopya ko ito sa laptop in case na mawala ito, ay may mga copy ako. Let's go. Napatingin ako sa direksyon niya, naglalakad na ito patungo sa pinto. Kinuha ko ang black notebook, ballpen at bag ko, at tumalilis pasunod sa kanya. Agad ako lumabas sa opisina, at kulang na lang tumakbo ako, dahil sa bilis niyang maglakad sa haba ba naman ng bias niya. Nang makapasok na siya sa elevator, ay agad niya pinindot ang button, buti lang at nakahabol ako bago ito magsarado. Ang pangit na nga ang kupad pa kumilos. Hindi ko na lang pinansin ang pang-iinsulto niya sa akin. Nag-umpisa nang bumaba ang elevator, hindi ko mapigil ang hindi mapapikit, dahil pakiramdam ko kahit anong oras malalaglag ang puso ko sa kaba. Halos makita mo na ang kabuuan ng syudad. Diyos ko, huwag niyo ako pababayaan, paano na lang kung biglang mahulog ang elevator na ito, siguradong pira-piraso ang katawan ko nito. Oh God, have mercy on me. Mariing sambit ko sa isip ko, at mahigpit na payakap sa black notebook na hawak ko. Nangangatog ang dalawang tuhod ko nang biglang. May isang kamay na humapit ng mahigpit sa bewang ko, at marahang pinisil ito. Napatingala ako sa lalaking katabi ko, seryoso lang nakatitig sa akin ang malatsokolate niyang mga mata. Don't worry, matibay ang pagkakagawa ng elevator, kahit 50 na katao ay pwedeng sumakay dito. Nanatili lang akong nakatingala, at nakatitig sa gwapo niyang mukha. Huwag mo ako titigan ng ganyan ng pangit mo. Doon ako natauhan at biglang napayuko, gosh. Nakakahiya. Inayos ko ang makapal na salamin sa mga mata ko. Bakit ba ako tumitig sa lalaking ito? Oo, gwapo siya pero sa ugali walang-wala siya. Nang makalabas kami sa elevator, ay mabilis siyang naglakad samantalang ako ay nakayuko lang na nakasunod sa kanya. Yuck! Siya ba ang bagong secretary ni Sir Elias, ang manang naman niyang manamit? Yeah! Tinalo niya pa si Baki Kang. Hindi ko na lang pinansin ang nagbubulungan sa paligid ko. Pakialam ba nila kung ganito ako manamit? Nang makarating kami sa parking lot, ay agad pumasok si Sir Elias sa driver's seat, hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto. Oo nga pala, secretary niya lang ako, at isa pa sa ugali niya ay mukhang ungentleman, buti na lang at napagtsatsagaan siya ng malas niyang girlfriend. Binuksan ko ang pinto ng kotse niya, at umupo ako sa passenger seat. Kupad talaga kumilos. Bulong niya at in-start ang engine ng sasakyan niya. Ilang minuto ang nakalipas, ay nakarating kami sa isang mamahaling restaurant. Nauna pa rin siyang pumasok sa loob ng restaurant, ako naman ay nanatiling nakasunod lang sa kanya. Nakita ko siyang lumapit sa isang lalaking nakaupo, tumayo ang lalaki at nakipag-manly hug kay Sir Elias.
Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa pwesto nila, nang malapit na ako ay hindi ko namalayan na apakan ko ang dulo ng mahabang palda ko. Kaya ang ending padapa akong bumulagtas sa sahig. Malakas na napasinghap ang mga tao sa loob ng restaurant. "Oh, God, are you okay?" Boses ng isang lalaki sa harapan ko, mababakasan ng pag-aalala ang kanyang boses. Kinapakapa ko ang sahig, dahil pati suot kong salamin ay tumalsik, hindi ko alam kung saan sulok ito sumiksik. Asaan na yun dahil mataas ang grado ng mata ko, ay kailangan ko magsuot ng makapal na salamin. May humawak sa magkabilang braso ko, at inalalayan akong makatayo. "So beautiful." Mahinang wika ng lalaking nasa harapan ko, kahit malabo ang aking paningin ay masasabi ko na gwapo ang lalaking ito, matangkad at matipuno ito. Sino ba ang tinatawag nitong maganda? Imposibleng ako dahil sabi ni Sir Elias, pangit daw ako. Nabigla ako nang isuot niya sa akin ang eyeglasses ko. Doon ko siya nakita ng malinaw, hindi nga ako nagkamali, napakagwapo niya, at nagtataglay ito ng kulay abong mga mata. "Thanks," pasalamat ko at ngumiti sa kanya, ito siguro si Mr. Saavedra. "My pleasure, beautiful lady." Ilang segundong nagkatitigan kami nang may tumikim. Kaya napatingin ako kay Sir Elias, ang sama ng tingin nito sa akin, na parang sinasabi niyang, "Umayos ka Miss Diaz kung ayaw mong masisante." Binaling niya ang mata niya kay Mr. Saavedra. "Can we start now?" Lumingon ang lalaki at ngumiti. "Yes sure, bro." Bago siya umupo ay pinaghila niya muna ako ng silya. Ang gentleman naman nito, sana ganito din si Sir Elias, kaso hindi iba siya. "Thank you Mr. Saavedra." Pagpapasalamat ko sa kanya. "Dom, just call me Dom." Saad nito at naupo na. Pinag-usapan lang nila ang tungkol sa negosyo, isang oras na din ang nakakalipas, pero hindi pa sila tapos. Geez, nagugutom na ako, kumikalam na ang sikmura ko. Hindi pa naman ako nakapag-almusal kaninang umaga. Lumipas pa ang ilang minuto, at sa wakas natapos na sila. Nag-order ng pagkain si Dom para sa aming tatlo, siya daw ang magbabayad. Ilang sandali ay dumating na ang pagkain, maingat itong inilalagay ng waitress sa lamesa, pero pansin ko ang mga titig niya sa dalawang kasama ko. Hindi ko siya masisi, ang gagwapo naman kasi ng mga ito. Tahimik lang ako habang kumakain, nang may ilagay sa harapan ko si Dom. "Tikman mo, masarap ang soup nila dito, isa ito sa mga paborito ko." Nakangiting sabi nito, kinuha ko naman ang maliit na mangkok na naglalaman ng soup. Gamit ang kubyertos ay hinigop ko ang mainit na soup at totoo masarap nga. "Ano, masarap di ba?" "Oo masarap," nahihiyang saad ko, nakatitig kasi siya sa akin. "Teka, may soup ka sa gilid ng labi mo." Turo niya habang nakangiti. Pupunasan ko na sana ang gilid ng labi ko, nang panasa niya na ito gamit ang daliri niya. Nabigla ako sa ginawa niya, hindi ko inaasahan yun. Napatitig ako sa gwapong mukha ni Dom, bakit niya ginawa iyon? Pagkatapos naming kumain, ay nagpaalam na si Dom na aalis na ito. Dahil may biglaang tawag siyang natanggap, mula sa kanyang secretary. Nasa parking lot kami naglalakad patungo sa itim na Lambo ni Sir Elias, nang bigla niyang haklitan ang braso ko. "Aray, masakit sir, ano po bang problema mo?" Anas ko sa kanya. "Problema ko, ikaw. Ang landi mo, akala mo ba hindi ko nahahalata na nilalandi mo ang kaibigan ko? Tell me, anong plano mo?" "Kikati ng kaibigan ko, kayo talagang mahihirap kakapit sa maduming paraan, makuha lang ang gusto." Hindi ko na siya pinatapos, at malakas na sinampal siya sa kanyang pisngi. Nanggigil talaga ako sa lalaking ito, sumusubra na siya, hindi porket boss ko siya at mahirap lang ako. Ay pwede niya na akong maliitin at insultuhan. Wala akong pakialam kung tanggalin niya ako sa trabaho, na naisin ko pang dumildal ng asin. Kaysa araw-araw ko makikita ang mukha ng lalaking ito. Wala kang karapatan insultuhan ako. Oo, mahirap ako pero bawat kinakain ko pinaghihirapan ko. At isa pa Sir Elias, hindi ako ganoong kababang babae para landiin ang kaibigan mo. Kaya ko mabuhay na hindi umaasa sa pera ng ibang tao, iyan ang problema sa inyong mayayaman, matatalino nga, pero makikitid naman mag-isip. Bulyo ko sa kanya. "What did you just say?"
Kita ko ang inis sa mukha niya, at mas lalo pa niya hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Ikaw pa lang ang babaeng naglakas loob na sampilan ako, at sagot-sagutin ako ng ganyan, halika dito. Hinhila niya ako patungo sa kotse niya, at binuksan ang pinto ng passenger seat. At malakas akong tinulak paupo sa loob, muntik pa mauntog ang ulo ko. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa, umuklo siya. Marahas akong hinalikan sa labi, nanigas ang buong katawan ko sa ginawa niya, at ang labis na kinabahala ko ang kamay niya ay ipinasok niya sa suot kong puting blouse. Halos mawalan ako ng hininga, nang pigain niya ang kaliwang ano ko. Hindi ako makagalaw, daig ko pa ang na-heat stroke, dahil kahit ang daliri ko ay hindi ko maipitik. Lalo pang lumalim ang halik niya. Nang bahagyang umawang ang labi ko, rinig ko din ang mahinang boses niya. Ramdam ko ang mainit niyang ano sa loob ng bibig ko. Hindi ko namalayan na tumulo na pala ang luha ko. Tumigil siya sa paghalik sakin, nang marinig niya ang mumunting hikbi na nagmumula sa akin. Sunod-sunod na mura ang lumabas sa bibig ni Sir Elias, at agad na tinanggal ang kamay niya sa loob ng blouse ko. Malalim na hininga lang niya ang naririnig ko sa buong biyahe namin. Ako ito umiiyak pa rin, hindi ko matanggap ang ginawa niya sa akin. Ang sama niya ang sama-sama. Look, I'm sorry. Umpisa niya, saan siya nag-so sorry, sa mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin, o doon sa pangbabastos niya sa akin. Hindi ako tumingin sa kanya, kahit sulyapan siya ay hindi ko ginawa. Anaka, doon ako napalingon, dahil tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi ko alam, pero parang ang sarap sa pandinig na tinawag niya ako sa pangalan ko. I'm sorry. Malamyos na sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko ng isang kamay niya, habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa manibela. Okay lang, sorry din, kahit hindi ko alam kung ano ang dahilan ng ikinagagalit mo. Pagkasabi ko noon ay binawi ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Tumingin muli ako sa labas ng bintana, at pinagmasdan ang mga sasakyang nakakasalubong namin. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Para kaming mag-jowa na nagka-LQ. Dumating kami sa Falcon Company nang hindi nag-uusap, o kahit magtapunan ng tingin sa isa't isa ay hindi namin magawa, hanggang sa makaakyat kami sa opisina, ay hindi kami nagpapansinan. Bakit nga naman kami mag-uusap? Wala naman kaming dapat pag-uusapan. Lumipas ang ilang oras na sa laptop ang atensyon ko, at ganoon din siya. Mag-aalas-6 na at malapit na ang off ko. Binuklat ko ang blackbook, at tiningnan kung may iba pa ba siyang lakad ngayong araw. Wala naman na siyang ibang lakad ngayong gabi. Kinuha ko ang intercom pero binaba ko ulit ito. Sinilid ko ang blackbook sa loob ng bag ko, at pinatay ang laptop, tumayo ako at naglakad patungo sa desk niya. Sir Elias, kung wala ka nang ipag-uutos, maari na ba ako umuwi? Okay. Simpleng sagot niya, hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Tumalikod na ako, at naglakad patungo sa pinto at umalis. Nasa labas na ako ng gusali, at nag-aabang ng masasakyan, ang alam ko ay may dumadaan ditong jeep. Tumunog ang cellphone ko, kaya kinuha ko ito sa loob ng bag ko. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag, si Daniela, ang kababatang kapatid ko, nasa 4th year college na siya. Hello Ella, napatawag ka, may problema ba? Tanong ko sa kapatid ko. Wala ate, gusto ka lang namin kamustahin ni nanay, pauwi ka na ba? Magluluto kasi ako ng ulam, kaso naalala ko wala nga pala tayong ulam ngayon gabi, kaya hihintayin na lang kita. Mahinang napatawa ako sa sinabi ng kapatid ko, may pagka-joker din talaga minsan ito. O sige, pauwi na ako, hintayin niyo na lang ako ni nanay, dadaan lang ako sa drugstore para bumili ng gamot ni nanay. Okay ate, ingat ka, gusto ka daw kausapin ni nanay. Hello anak, kamusta ang araw mo ngayon? Ito ho, nalapo lang naman ng boss ko ang labi ko, at menasahe ang kaliwang bukid ng kalupaan ko. Syempre sa isip-isip ko lang, baka kasi pag sinabi ko pa kay nanay ay mag-alala pa ito. Maayos naman inay, wag po kayong mag-alala, mabait ang boss ko. Mabuti naman kung ganoon, o siya mag-iingat ka pa uwi. Sige po inay, bye po. Pagkatapos namin mag-usap ni nanay, ay binalik ko ang cellphone sa bag ko. Wala bang naliligaw na jeep dito? Kailangan ko na siguro maglakad papunta sa paradahan ng jeep.
Baka ugatan na ako rito sa paa, ay wala pa ring dadaan na jeep. Patawid na sana ako, nang may tumigil sa harapan ko na isang itim na sasakyan, sa post-ora ng kotse ay halatang mamahalin ito. Bumaba ang bintana, at may ulong dumungaw mula doon. Hi, pauwi ka na ba? Hatid na kita. Dom, ikaw pala? Oo, pauwi na ako pero mag-jeep na lang ako, dadaan pa kasi ako sa drugstore, bibili pa ako ng mga gamot ni nanay. Sagot ko sa kanya. Get in, sasamahan kita at ihahatid na sa inyo, mahihirapan ka sumakay ng jeep ngayon, rush hour uwian na ng mga empleyado. Ani nito at matamis na ngumiti. Sa bagay tama siya, at para kaka-minus ako ng pamasahe ngayong araw. Sige na nga mabait ka naman siguro, at walang gagawing masama sa akin. Pabirong sabi ko at sumakay sa passenger seat. Rinig ko ang pagtawa niya ng mahina. Elias POV. Humigpit ang pagkakahawak ko sa manibela, nang pumasok sa kotse si Annika. Alam ko kung kaninong sasakyan yun kay Dom. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, kung bakit naiinis ako sa babaeng iyon. Lalo na kanina sa restaurant, nakikipag-ngitian siya kay Dom. Pero sa akin hindi niya man lang magawang tumitig o ngumiti man lang. Isa pang gumugulo sa isip ko, ang ngayon ang kalukuhan na ginawa ko kanina. Hindi ko napigilan ang sarili ko, lalo na kung napapatitig ako sa natural na mapula niyang mga labi, kaya natukso akong halikan siya kanina. Yeah, I admit, hindi siya pangit, she's beautiful, her beauty is different. Kahit natatakpan ng makapal at malaking eyeglasses ang mga mata niya, she have a beautiful eyes. Lalo na kanina nang matanggal ang eyeglasses niya, she's gorgeous. Nakakainis maghapon niyang ginugulo ang isip ko. That woman, anong ginagawa niya sa akin?